Aawit sa ating Panginoon, tayo po yung magpalinis, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang manguna, Panginoon. Sa gabi ito, refiner's fire, Panginoon. Bilisin mo ang aming puso, Lord. Make it as gold, Panginoon. Hallelujah. My soul
The song I was born to sing is your song of freedom. Now I'm free to dance again. I sing in the darkness and walk in the rain. Rejoice with your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings liberty. You're the bread of the life to set me free. Jesus, your love is lifting me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. We'll bless your holy name. We'll bless your holy name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands
sa iyong salita, Panginoon. Maging matapat, Panginoon, ng buong puso sa iyo, Lord, at papurihan ka, Panginoon ko. Sa gabi ito, maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 At para naman po sa ating mga announcements, I am Sunday the worship service for every Sunday at 2 p.m. po. Magkita-kita po tayo sa church. At youth service every Saturday po ito at 4 p.m. Midweek service and prayer meeting sa July 25 po at 7 p.m. ang ating pong speaker, Sister Susan Lozada. Ating worship leader, Sister Cristita Barza. Ang usher naman po, Sister Jasmine Borbon. At ang testimony, Brother Ray Lozada. Sa Sunday service po, ang ating pong speaker, Reverend Pastor Manny Castro. Ang ating pong worship leader, Brother John Kirch. Para naman po sa ating tithe and offering, encouragement, Sister Susan Lozada. Para naman po sa ating usher, Sister Maricar Patricio. At flower sponsor po, Barza Family. Ang mga nagiging usher po natin ay kinakailangang pumupunta sa church na mas maaga. Kung 9:30 po ang service, ang ating pong usher ay pumupunta ng 9. Kasi po ang ating pong usher ay ang mag-welcome sa mga papasok sa ating church. Yan, para naman po sa ating flower sponsor, ang Barza Family. Ayan, Aita Community Mission, pansamantalang isasagawa tuwing Biyernes, sa July 9 po meron tayo at 8 a.m. NCR District 1 Intercessory Ministry, ating pong guest speaker, Pastor Eldon Galardo Sandin. A Heart of Prayer, ito po sa Sabado na. At inaanya pa lahat ng YMO na mag-leave at mag-absent para dito sa gawain dito. Priority natin ito. Ayan, registration fee 100 pesos. Ito po ay gaganapin sa IRM Kaita, Sumulo, sa ganap na 8 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Para naman po sa ating testimony, natawagan po natin ang ating Sister Susan Lozada. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga araw-araw yung pagpapala sa amin. Pag-iingat po. Tsaka sa nanay ko po, noong last year po, nakauwi nga po ako dahil na ng bebes. Okay naman po siya, sabi sa nabagsakan ka na plywood. Okay naman po, wala naman daw fracture yung mga pina-x-ray po siya. Tapos may share ko lamang po kasi yung kapatid ko, kaming dalawang nagsamang umuwi, yung asawa ng NJ. Yung kapatid ko po, Christian na rin po yun. Share ko lamang po kasi mayroon daw silang matagal ng panahon na binibenta yung lupa nila sa Antipolo. NJ po yung asawa nun. Ang tagal-tagal nang hindi mabibenta. Sabi daw ng asawa niya, sabihin mo nga sa sister mo, pag-pray na mabenta yung lupa. Doon syempre, di ba tayo naman, pag gusto mo i-pray request, pinag-pray nila kasi may gawain din ng mga di pinag-pray nila, mga ilang araw, mga lang daw. Tapos, meron na daw pong meron nang tumingin. Gusto na lahat, ay kukunin nyo na. Ay, ang galing nyo naman, sabi to ng check. Isang beses lang nag-pray, mabibili na. Sabi, may gawain yung kapatid ko. Sa Baguio rin, convention po, pero din pala silang ganon. Tradies din po yun. Di napunta siya sa Baguio nung tradies nga. Gusto pala ng bibili, hindi naman siya inject, kaya lang pinapungsoy daw yun. Kailangan April 8, mabenta na. Ay, bayaran na, magbabayaran na. Yung kapatid ko nasa convention po. Umuwi ka na kasi hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng isang linggo. Kailangan ngayon na. May gawain, nagpaalam daw dun sa pinaka-head din. Di umuwi siya para lang pumirma. Para na mabenta na. Madalang sila tapo, nakauwi yung kapatid ko, nakapirma siya, nagbayaran na. Di babalik na ulit. Siyempre, tradis yun kailangan tapusin ko yung manang, sabi niya kasi sayang. Di babalik na daw siya, sabi daw na yung chick, asawa niya, huwag ka nang bumalik, sabi. Hindi, babalik ako kasi may gamay. Hindi, bibigyan kita 1 milyon, sabi daw niya, kasi may pera na eh. Hindi, babalik talaga ako dun kahit magka 2 milyon, sabi daw niya. Hindi pa rin, sabi niya,
basta babalik ako, sabi niya. So yung kapatid ko, natutuwa naman ako dahil may paninindigan talaga. Kaya sabi ko, bakit? Magkano ba yung buhay niya? Sabi ko sa kanya, million ba o ano? Yung Diyos naman may price wish yun. Oo nga lang eh. Sabi, talagang bumalik ako, sabi, alas 3 daw naman madaling araw, lumawas na papuntang Baguio dahil alas 7 rin yung gawain nila. So nakaka-miss naman po talaga, nakaka-miss talaga dahil yun po yung pinagpipre natin. Alam din, kahit inchip yun, naniniwala din ng gawain natin. Kaya sabi ko, dapat isama mo rin siya. Sabi ko, pag nagsisimba kayo, hindi eh. Sabi niya, ayaw eh. Kaya lang, pag natapos yung gawain daw nila tuwing Sunday, sabi niya, kasi lumalabas daw sila mag-anak. Silang mag-anak din, nagsasamba yung asawa lalo kasi sabi daw niya, pag lumalabas na sila, hindi nagkakapiya at kumakain. Sama niyo naman ako sa kain niyo sa kape niyo. Sumama ka muna sa church para may sama ka na sa pagkain. Hindi na, pagkakain na lang sa usasama, sabi daw na Inchik. So nakakaamis talaga Inchik siya. Naniniwala sa mga gawain natin na ganito. So ayun po, yun ang nakakatawa po talaga dahil yung kapatid kong yun, kailan lang din na nabaptize. So nung nandun ako, nasishare ko na talaga yung So ayun po, salamat sa Panginoon dahil malaki ang tiwala nila talaga sa prayer po na may gawain din sila ng kagaya po ng ginagawa natin. So marami pong salamat sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po sa ating Panginoon. Mapagpalang gabi po muli. At tayo ngayon na yung pinagpapala ng ating Panginoon at hindi pinababayaan. At yan nga po, ihanda na po natin ang ating Bible. Kung meron po tayong Bible notes, ihanda po natin. At tayong pangunahan sa God's message ng ating chairman, Brother Ray Acosta. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Yung misis ko nga pala wala dahil hindi ko na pinagpapawisan pero malamig. Malamig yung nagtawag na pinagpapawisan. Ano ka? Klase ka namin. Sabi niya kaya kung masakit yung katawan, parang nilalap na ako siya. Tapon pa yun. Tapos ngayon, kanina, pinagpapawisan na malamig yung katawan. Maklaksa ko. Kaya mo lang kung nag-pray na natin yung mga sa kanila. Sige po, lahat ng tayo tumayo. Buksan natin ating mga Biblia sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 6 hanggang 8. Sige po. Aking babasahin po dito sa sa Pilipos, chapter 6, verse 8. Dito, chapter 2, verse 6 hanggang 8. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Tayo manalangin sa Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa sa gabing ito na muli na bigyan ko ng opportunity na makapagsalita sa ating mga kapatiran. At naway, Panginoon, sa gabi nito, maunawaan namin bawat isa ang mga mensahe na aking ihatid sa kanila. Naway kayo makita, Panginoon, sa gabi nito, sa aking mga sasabihin. Tumaming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayong gabi sa aklat ng Pilipos, ito po ay mamuhay na may pag-akumbaba. Sabi po sa ating wala na sigurong katangian ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, kundi ang pagpakumbaba. Sapagkat maging ang Panginoong Kristo, bagamat totoong Diyos, ay marunong magpakumbaba. At ito ay kanyang ipinakita ng pagkatawang tao. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa Pilipos, si Pilipos po ang may sabi, kahit siya ay likas ng tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Salit, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinangat siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay naging tao nagpakumbaba.
siya ay naging masinurian hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang Panginoon si Kristo ay larawan ng tunay na pagpakumbaba na dapat nating tularan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghangad ninyo na maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na ng kay Kristo Jesus. Sabi nga sa aklat ng Pilipos 2:3-5, nawa ang ating kaisipan ay maging tulad ng Panginoon sa Kristo. Isang kaisipan na kinalulugdan ng Diyos. So, ang kaisipan natin dapat, sabi ni Apostol Pablo, katulad ng sa Panginoon Jesus. Ano bang mga maging kaisipan natin itinuturo sa atin ng Panginoon, ng Apostol Pablo? Maging katulad ang kaisipan natin sa Panginoon Jesus. Sa maraming pagkakataon, paulit-ulit tayong hinimok ng Biblia na tayo'y magpakumbaba. Narito ang ilan. Sabi sa aklat ng Isaias, ako'y nalugod sa mga taong nagpakumbaba at nagsisisi sa mga takot na may takot sa Diyos, sa utos na sumusunod. Dito naman sa aklat ng Mikas, ang sabi nito ni Mikas, itinuro niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Buong pagpakumbaba, sumunod ka sa iyong Diyos. Ayon kay Mikas. Kayo'y maging magpakumbaba at mahinahon at magtyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng Efeso 4:2. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ayon kay Santiago 4:10. Kaya't magpakumbaba kayo at pasasakop sa may kapangyarihang Diyos at kayo itataas niya sa takdang panahon. Ayon naman kay Apostol Pedro. Ang pagpakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi nangangahulugan na ang nasa Kanya tayo ay magpakumbaba at sa ating kapwa ay hindi. Sa halip, ang nais ng Diyos magkaroon tayo ng pakumbabang isipan ng ating tataglayin saan man tayo naroon at sino man ang ating kaharap. Ang pagmamataas hindi kailanman kinalulugdan ng Diyos. Sa katunayan, bago naging Satanas si Lucifer, siya isang maningning na anghel ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas na puso siya ay ibinagsak ng Diyos, naging lubhang masama. Walang maidulot na mabuti ang pagmamataas. Ngunit may taglay na pangako ng Diyos ang sino mang magpakumbaba. Totoong tila mahirap magpakumbaba sa harap ng ating kapwa, lalo na kung alam natin na mas nakakahigit tayo sa kanila. Sumbalit iyon ang diwa ng pagpakumbaba. Alam ni Kristo na siya ay maaaring manatiling kapantay ng Diyos, ngunit pinili niya magpakumbaba. Ang Panginoon sa Kristo nagpakumbaba talaga nang siya ay nagpakatawan tao nang siya na dito sa lupa. Ano ba mga dapat natin na pagpakumbaba niya nung tayo nga nasa lupa siya, no? Unang-unang pagpakumbaba na ginawa ng Panginoon Jesus nung yung mga alagad niya nung siya ay naghugas ng paa. Sa kultura ng mga Hudyo, kung ikaw ay isang alipin at ikaw ay tagahugas ng paa, yun ang pinakamababa mong posisyon sa kanilang mga doon sa amo mo, ikaw ang pinakamababa. Mas madali magpatawad o magpakumbaba. Ang dahilan kung bakit nahirapang magpatawad at humingi ng tawad ang isang tao at maging ang isang Kristiyano ay sapagkat walang ganitong isipan ng pagkumbaba. Mahirap magpatawad ng isang Kristiyano pag walang hindi nagpapakumbaba. Hindi mahirap para sa Panginoong Kristo ang magsabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa, sapagkat siya ay mayroong pusong magpagkumbaba. Ang init ng ulo ay nakontrol din kung may pagpakumbaba. Siyempre, kung may pagpakumbaba ka, hindi ka na magmamalaki.
sasabihin natin, siyempre magpakumbaba ka na. Maliban ang isipan natin ay tulad ng Panginoon Kristo, ang init ng ulo ay madaling gumana kaysa maging mahinahon. Sabi nga ng Panginoong Hesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking itinuro, sapagkat ako'y maamo mapagkumbabang loob. Ayon kay sa Matthew chapter 11 verse 29. Mahirap maging maamo o mahinahon kung ang pagpakumbaba ay hindi maghahari sa puso ng isang Kristiyano. Sa kabilang dako, kung ang pagpakumbaba ay maghahari sa puso ng isang Kristiyano, ang pagiging mahinahon ay agad na makadarama ng mapapansin ng kanyang kapwa. Ang pagkaingit ay iwasan din kung magkaroon na kung mayroong pagpakumbaba, madalas ayaw natin mahigitan tayo ng ating kapwa. Ito man ay sa kakayanan o abilidad o kaya naman ay sa mga bagay na ating tinataglay. Laganap na sa ating mga Pilipino ang tinatawag na utak talangka. Ayaw nating mayroong makahigit sa atin kaysa siya ay mahila natin pa. Sumbalit ang pusong magpakumbaba ay hindi ganito. Muli, sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyo maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng nagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Pinulit na naman dito ng Gusto Pablo sa Pilipos, magkaroon naman tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ito ang sabi niya sa Pilipos 2:3-5. Ang pagpakumbaba ay nag-uudyok sa atin na pagmalasakitan ang kapakanan ng iba. Ituring sila na higit kaysa atin. May mga iglesia na kawatak-watak dahil sa kawalan ng pagpakumbaba at may Kristiyanong masyadong mapamuna dahil sa kawalan ng pagpakumbaba. Ngunit sa ating iglesia dapat ang pairalan na pagiging magpakumbaba. Walang sino mang magaling sa atin malibang kay Kristo. Siya lamang ang Panginoon. At kung meron man sa iglesia na ito ay mag-isip o maghangad na siya na matanyag, nais ko sabihin na walang lugar ang ganong tao sa kaharian ng Diyos. May wala siyang lugar sa katawan ng Kristo. Sapagkat walang ibang binakanais ang Diyos para sa mga Kristiyano kundi sila ay matulad sa kanyang anak na si Kristo. Maraming magagandang katangian ang ibinubunga ng pagpakumbaba. Sa ating buhay, ang mga katangian tulad ng kay Kristo. Subalit, walang ibang paraan ng Diyos upang lubos tayong magiging tulad ni Kristo kung ang daan ng pagpakumbaba. Kaya naman, hindi dapat na sa walang bahala ang panawagan ito na tayo magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong lagay ng isipan, dumadaloy ang maraming katangian ng pag-Kristiyano. Kaya ang ating simulan dinangin ang kaisipan tulad ng kay Kristo. Mag-iralan natin kung paano pag-isipan natin tulad sa kaisipan ng ating Panginoon Jesus. Isang magpakumbabang kaisipan, sikapin natin lumayo tayo sa anumang uri ng pagmamataas. Sa halip lagi tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Humingi ng habag sa Kanya na pinikilala sa Kanyang harapan. Kung hindi dahil sa Kanyang kagandahan loob, wala tayong kabutihan taglay. So, ganun po ang ng pagpakumbaba. Maraming taong bigo sa buhay dahil ayaw nila na pakumbaba. Una, ang pagpakumbaba as madaling turuan, mas madaling matuto. Pangalawa, ang nagpapakumbaba, masayang naglilingkod. Pangapat, ang nagpakumbaba ay inuuna ang iba bago ang sarili. Ang pagpakumbaba ay pagiging makadiyos at ito'y bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Ang magpapakumbaba ay
may matibay na pagkatao para sila matandang kawayan na nakayuko pero hindi sila makabalo. Ang pagpakumbaba ay siya ay itinataas ng Diyos. So sa gabi ito, maraming salamat naway matutunan natin ang kaisipan na tulad sa ating Panginoon Isus. Yun lang po. Matayo manalangin sandali. Lord, turuan niyo kami, Panginoon, sa gabi nito na ang bawat isa sa amin bilang Kristiyano ay may magpapumunta kami sa aming sarili. Hindi, Panginoon, na kami ay nagmamalaki dahil, Panginoon, ay marami kaming alam o anuman, Panginoon. Alam namin, Lord, na wala kami may paglaki sa inyo, kundi, Panginoon, ang inyong habag lang sa amin, sa bawat isa. Naway, Panginoon, matutunan namin ang papumbaba sa maging sa aming kapwa, Panginoon. Dahil yung Panginoon, turo sa amin ang iyong mga kaisipan, at naway magiging taglay namin ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at para naman po sa ating tithes and offering. Natawag ko po ang ating Sister Patricia na Portesa. Ipag-pray po natin yung mga handog, Lord. Maraming salamat po sa pag-iingat sa nakapunta po kami dito ligtas, Lord. Lord, maraming salamat po sa biyaya na ito, Panginoon. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng mga nagbigay at hindi nagbigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung offering na ito ay magamit sa pagpapalago ng misyon na ginagawa po sa Hallelujah. At ngayon po ay nangyayakap ang lahat ng muling umawit sa ating Panginoon. You are my all in all, O Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa
ang iyong mga anak, ang aming pananampalataya, mas lalo mo pa pong palaguin, mas lalo mo pa pong palalimin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Tuloy po namin maranasan. Dalangin ko po, Lord, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi po namin nakakasama. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos po sa kanila, na Lord, piliin po nila yung pinakamabuti, ang unahin ka, magkaroon po sila, Lord, ng panahon, Lord, sapagkat, Lord, ang mundong ito ay tunay nga, Lord, na inaagaw yung aming paglilingkod po sa iyo. Lord, bigyan po sila, Lord, ng matalinong kaisipan sa pagpapasya na ikaw ay piliin, Panginoon, unahin ang mga bagay patungkol po sa iyo, mga gawain upang sila, Panginoon, ay patuloy mo pong mapalago, mapalakas, at mapagpala sa kanila pong buhay. Lord, dalangin ko po, patuloy na ingatan ang iyong pong mga anak, ang kalusugan, kalakasan, ang iyong pag-iingat, paggabay sa araw-araw, Panginoon, ang aming pananampalataya, mas lalo po pa pong palaguin. Dalangin ko po, magamit mo po ang bawat isa, Lord, sa patuloy, Lord, na pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging sumama po sa amin, at patuloy na ikaw ang mag-ingat, ikaw ang magpala. Sa gabi po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon